Ang ating magiging paksa ngayon ay isa sa mga pinaka-importanteng isyu na hindi nawawala at patuloy pa rin nalaganap sa bansa. Bilang isang empleyado, hanggang saan ka dadalhin ng iyong ambisyon? At bilang isang negosyante o may-ari, handa ka bang sumugal ng malaking salapi para sa seguridad ng iyong nasasakupan? Ang mga katanungan na ito ay bibigyang sagot ng ating tatalakayin na pinamagatang RCBC 2008 Massacre, o mas kilala sa pinakamadugong uri ng pagnanakaw at pagpatay sa pinag-usapan nga mga panahong ito. Dahil sa maislan at sensitibong kaganapan na napapalibutan ng mga samot-saring bersyon ng katanungan at misteryo. Ang RCBC ay mas kilala sa tawag na Rizal Commercial Banking Corporation na naitatag noong 1961 na isang uri ng bangko na nagbibigay serbisyo at ang layunin ay makatulong at mapataas ang industriya at ibang mga negosyo sa bansa kung saan nagbibigay din ito ng maliit na kapital sa mga maliliit na negosyo, deposito, remittance, mobile banking services at iba pa. Ngunit paano nangyari na ang isang kilalang bangko na gaya ng RCBC ay nasangkot sa isang kontrobersya? Nangyari ang krimen sa Cabuyao, Laguna kung saan 9 na empleyado ng bangko at isang security guard ang nakapila at binaril sa ulo ayon sa pagkakasalaysay ng mga pulis. Ang 9 na biktima ay namataan na nakahandusay ng pahiga na ang 2 legs ay nakabukas sa sahig. Habang ang pang-10 na biktima at may mataas na ranggo na empleyado ng bangko ay sugatan dulot ng pagputok ng baril sa ulo habang nagpapagaling sa St. James Hospital. Napag-alaman na may nangyayaring hindi maganda sa isa mga branch ng RCBC sa Barangay Pulo nang hindi magbukas ang bangko ng alas 9 ng umaga na nagbigay ng laking duda sa mga customers na inalarma ang kapulisan ayon kay Chief Superintendent Ricardo Padilla ng Calabarzon Regional Police. Tsura sa loob ng bangko, nakahilera yung mga victims, most of them were shot point blank. So most probably summary execution na ginawa, pinapila sila, pinatay sila. Nakilala ang mga biktima na sina Roberto Panganiban Castro, branch manager ng bangko, Ferdinand Bernard Antonio, na isang bank teller, Benjamin Manalo Nicdao Jr., bank commercial manager Bernardo Lapon Jr., operations assistant, Noel Olas Miranda, janitor, Juan Marza Leyva, at security guard Aguilando Baltazar. Habang ang 2 babaeng biktima ay sina Olga Gonzalez and Teresita Umayao. Samantala ang customer relations manager ng bangko na si Isagani Pastor ay namatay sa hospital kalaunan. Ang gumulat sa lahat ay nang mahanap ang mga biktima na nakahandusay sa sahig na may isang tama ng baril sa ulo at ang 2 katawan ay nahanap sa loob ng vault ng mismong bangko. Wala namang nakitang mga pasa, ang mga pulis sa mga ito o kahit man lang mga senyales na sila ay nanglaban. Base sa investigasyon, ang mga magnanakaw ay nasa loob na ng bangko bago pa dumating ang mga empleyado at gumamit ang mga ito ng silencer dahil ang mga residente ng lugar ay walang narinig na pagputok ng baril sa bangko. Ang napag-alaman pa ng mga investigador, 2 sa mga security guards ang nawawala. Possible kayang isa sila sa mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Habang umuusad ang investigasyon, nahanap ng mga pulis na ang mga security camera ng bangko ay nakapatay na nagtaas ng duda sa mga nawawalang security guard na dawat ang mga ito sa pagpatay pero isa sa mga gwardiya ay nagpakita pagkatapos at kinukwestiyon na ng mga investigador. Ang nawawalang gwardiya ay kinilalang si Joel de la Cruz. Walang nakita ng senyales ng pagpuwersa sa pagpasok pero ang likuran ng pinto ang bukas. Wala aniyang dahilan para patayin nga mga salarin ang mga biktima maliban na lang kung kakilala lang sila ng mga ito. Nircover ng mga pulis ang walang laman na bala ng kanyan na MILLIMETER at Super .38 caliber. Mahigit 10,000 dolyar naman ang nakabalandre sa sahig at ayon kay Rojas higit pa ang tinangay ng mga ito kumpara sa kanilang iniwan.
Ang istilong ginamit sa insidenteng ito ay halos ay parehas sa nangyari sa isang bangko sa Marikina 2 taon na ang nakakaraan, kaya naman hindi maipagkakaila kung bakit nagkakaroon ng mabilis na progreso ang kaso. Gayunpaman aminado ang mga pulisya na palaisipan din sa kanila ang brutal na pamamaaran na ginawa ng mga salarin. Naging tila perpekto ang krimen. Masasabing masyadong organisado ang pagkakagawa ng plano na animoy mga propesyonal. Maraming lumilitaw na pangalan, ngunit ang pinakatinuturong utak ng nasabing massacre ay ang dating sundalo na si Ricardo Gomolan na kinilala ng 9 na taong gulang na witness na kasama sa grupo ng mga kalalakihan na pumapasok sa RCBC branch. Mga nasa mahigit 9 hanggang 12 milyon, 9 hanggang 12 milyon, ang tinangay ng mga ito. Gayunpaman ang estilo ng pagpatay ng mga salarin ay brutal. Nagpapakita lamang ito na ayaw nilang iwang buhay ang kanilang mga biktima upang hindi na makapagsalita pa. Inside job ang pinakanakikitang motibo ng mga pulis. Sa pangunguna ng isang dating sundalo ang operasyon na makuha ang milyon-milyong salapi sa bangko ay masasabing tagumpay, dahilan para hindi na hayaang mabuhay ang mga biktima. Sinubukang tumakas ng mga salarin gamit ang isang Mitsubishi Adventure van na plaka na XHS 341 at ibinandona sa Barangay Turbina na kilometro lang ang layo. Nagkaroon ng agarang manhunt operation ang PNP na nauwi sa shootout sa Batangas sa Tanawan matapos matukoy ang mga sospek. Pinasalamatan din ng kapulisan ang mga tumulong para malutas ang kaso. Bilang pasasalamat nagbigay ng pabuya o reward ang kapulisan sa mga 5 witness, lalong na sa pinaka-source o unang tagabigay ng impormasyon sa kanila, habang patong-patong na kaso ang isinampa sa mga salarin. Minsan sobrang nakakabahala talaga na hindi mo halos maisip na ang sanay nagbibigay proteksyon sa atin ay nasisilaw ng pera. Ayun nga sa kasabihan, money is the root of evil. Sa kaganapan na ito, isa ang pera sa pinakadahilan kung bakit mayroong hiwalayan, diskriminasyon at higit sa lahat krimen. Pero hindi sana tayo magpaalipin sa pagnanais na magkaroon ng agarang pag-unlad kung galing ito sa kasuklam-suklam na pamamaraan. Ang bawat tao ay may istorya, pero sapat na ba ito na dahilan para tapusin mo ang buhay ng iba? Saludo pa rin sa ating mga mabubuti at matitinong gwardiya at mga iba pang empleyado sa ibang larangan na hindi maatim na kumapit sa patalim upang ipagpalit ang kanilang layan ng dahil lang sa ganin. Nararapat lang din ang mga bagong pamamaraan ng mga institutions, partikular na ang mga bangko, sa paglalagay ng mas marami pang CCTV o modernong kagamitan upang mahuli ang masasamang loob sa kaligtasan ng bawat isa. Malay natin na isa sa mga nakasalamuha natin ay nagawang tulungan nito para makamit ang hustisya. Sa inyong palagay at opinyon mga ka-all about, anong take nyo sa paksa natin? Share nyo naman yan sa ating comment section at akin naman po iyang bibigyang ng halaga. Muli, maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Sa muli nating pagkikita.